May sentro na ang Lakers dahil sa report opisyal ng pumirma ng contract si DeAndre Ayton ng 2 taong kontrata kasama ang player option. Mas napasarap yata yung tulog ko kumpara kay Rob Pelinka ngayon. Pagkagising ko may sentro na ang Lakers. Mid-level exception pala mga pare ko yung binigay ng Lakers para mapapirma ng contract itong si Ayton. Dahil sa 2 years contract talaga na yan, ang priority lang na kayang ibigay ng Lakers ngayon pagdating sa mga sentro dahil pinipreserve ng mga to ang cap space nila para sa susunod na summer. Yan yung report ha. 16.6 million ang 2 years contract na pinirmahan ngayon nitong si Ayton at nagkakahalaga ng 8 million para sa isang taon. Kaya mas nakatipid talaga ang Lakers ngayon dito kay DeAndre Ayton kaysa maghanap pa sila ng isang malaking value. Tapos malalaglag lang rin pala sa first round, aray ko. Mababa yung halaga nitong si Ayton ngayon dahil nga naka-buyout yan, pero kinuha niya pa rin yung contract na 16 million sa Lakers dahil nga pwede pa rin siyang kumita ng higit sa 34 million para nga sa 2025 to 2026 season kasama ang buyout pay sa kanya ng Portland. So ito nga pala ang inaasahan ng Lakers ngayon after na ma-secured nila sa lineup itong si Ayton. Alam naman natin na matagal nang kulang ang Lakers pagdating sa consistency sa frontcourt depth at isang malakas na center matapos ang departure ni Anthony Davis. Si Ayton may career average na 16.4 points, 10.5 rebounds mga pare ko, not bad para sa 8 million per year na center. At nakikitang perpektong double-double threat si Ayton mula sa pagiging rim protector at lob sensitivity sa kanilang lineup. Kaya aasahan mo rin talaga na magiging fit ang center na to kay Luka lalo na sa mga pick and roll play at lob pass. Ganon din para kay Lolo Bron. Speaking Lolo Bron mga pare ko, ngayon nasosolusyonan na ng Lakers ang problema nila pagdating sa center. Ang isa naman sa inaabangan ngayon ang magiging desisyon nitong si Lolo Bron about sa catch niya na binigay sa Lakers after ng deal para sa player option. Hirap ang Lakers na makapag-return sa lineup dahil sa laki ng sahod nitong si Lolo Bron. Sa edad nito na 40 ay pumapasok pa rin sa 50 million per year ang salary nito, tapos si Luka ay naaasahan pang pipirma ng 4 years max deal niya na nagkakahalaga ng mahigit sa 250 million mga pare koy. May mga analyst na nagsasabi na kung aalis man itong si LBJ sa Lakers, walang team ang magpapakita nga ng interest dyan via trade dahil nga nasa tail end na yan ng karir niya at magiging mahirap pa sa isang team na tapatan o higitan ang maximum salary nitong si Lolo Bron sa Lakers. Halos kayang magpasahod ng 3 player per year ang contract ni LeBron kada taon. Kaya hindi rin nakakapagtaka na hirap makakilos ang Lakers pagdating sa trade dahil sa problema ng mga to sa salary cap space. Pwedeng gumawa ang Lakers ng isang panibagong way o solusyon sa problema nila dito kay Reeves kung sakaling tumuloy nga raw ito sa pag-alis sa Lakers. After na ma-waive ang kontrata ni Lillard sa Bucks, pwede na tong mamili ng mga teams na pwede niyang paglipatan anytime nang hindi niya iniisip ang kikitain niya hanggang sa 2029. Dahil sa stretch provision na binigay sa kanya ng Bucks, ang natitirang contract niya isasahurin pa rin niya sa team ng Bucks sa halagang 22.5 million per year hanggang 2029 yan mga pare koy. Kaya hindi na nga raw talo si Lillard sa ginawa sa kanya ng Bucks lalo't nasa injury pa rin naman yan. At ayon mismo sa The Athletics, Lakers Nation at iba pang league source, ang Lakers ang unang tumawag kay Lillard para magpakita ng mataas na interes. Interesado nga raw ang Lakers na papirmahin siya sooner rather than later dahil kung gusto niyang mag-rehab sa ilalim mismo ng Lakers pwede, o hintayin niya ang susunod na summer dahil may option si Lillard na pwede siyang mag-sign ng contract ngayon at magsimula ng rehab sa isang contender team tulad nga ng Lakers o maghintay ng 2026 to 27 bilang fully healthy player. Yan din mismo yung option na binibigay sa kanya ng Lakers para ma-secured na sa kanila itong si Lillard, at yan din mismo yung movement na nagpapakita nga raw na paghahanda ng Lakers sa magiging desisyon nitong si Reeves sa kanilang future.